Mabibigyan mo kami ng anecdotes na ginanahan ka, tapos tumigas, tapos lumaban. Masarap siya, lalo na pag mahal mo. Pero yung katotohanan, pag chronically na mong iniinom ng Oo. alak, pababa ng pababa yung abilidad mo Oo. na makapag-perform ng maigi sa pakikipagtalo. Okay, so today, yan, ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang nag-iisa na Doc Drew pagdating sa ari ng lalaki. Pati sa kidney, yan, prostate. So, nag-imbita ako, si Doc Drew. Thank you, Doc Alvin, sa pag-imbita. So talaga yung mga, pareho lang naman tayo ng objective na to destigmatize many things sa medicine, since broad yung topics natin. Tayo ang tropang titi. First question, Doc, effective po ba ang Gel King? If yes, paki-explain naman po. Gel King, yung totoo, Doc Alvin. Sinearch ko pa yan kasi I didn't know na merong such term for... Ako rin eh. Ibig sabihin talaga kasi hindi siya lumalabas sa realm natin sa medicine. So, mukhang slang siya for some activity. Yung Gel King, lumalabas, J-E-L-Q-I-N-G. Q, oo. Oh, para siyang maneuver para pahabain at palakihin yung male genital by basically making small injuries doon sa penile tissue. So, ang prinsipyo niya, kung halimbawa, ito yung penis, sabi sa SMSNA, ilulubricate yung penis na unerected, tapos hahawakan using an okay sign daw, so ganito. Then, slowly, i-slide towards the glans. Ulit-ulitin yun para in an attempt to elongate yung penis. But then again, lumalabas nga kasi na parang kinukumpara nila yun sa mechanism ng muscle hypertrophy na pag nagkaroon ng muscle tear, eventually the same work all over again, lalaki. Pero yun nga, lumalabas Kaso, na hindi sila pareho ng composition. Kasi ang male genital composed of several layers of soft tissue, hindi siya skeletal muscle. akala nila skeletal muscle din yata kasi na kapag wina-workout. Yes. Yun, sa skeletal muscle, totoo yun na kapag lagi mo siyang ginagamit, nag-exercise ka, lalaki talaga yung muscles mo, yung tissues mo kasi to compensate dun sa strength na ginagawa mo. Pero sabi nga ni Doc Drew, iba ang composition ng ari ng lalaki. Baka magkaroon pa ng another problem, no? So, to answer the question, hindi siya effective. Actually, hindi siya nag-exist sa realm ng urology. And siguro, advice, wag na rin muna siguro gawin, no? Kasi nga, baka mag-cause pa ng... Pag muna. Ayun, mag-cause pa yun ng... nga ang sinasabi ko, kapag nasobrahan yun, doon pwede magkaroon ng penile fracture. Pag nagkaroon ka ng mali doon, bigla na lang yan na magbi-bleed out. Tapos Matugo yun, magkakaroon ka na ng eggplant deformity na tinatawag. Literal, magmumukhang talong at magkukulay talong yung... Kasi may blood loss na. Doc, Okay. bakit ang liit ng ari ko? Lagi naman ako nag-judgeable. Naiya ka pang sabihin yung diretso no? Is self-pleasure associated with enlargement ng male genitals. Again, sa realm ng urology, it's not. Kasi kung kung may linear association yung ganyan, edi eventually dapat sa lifespan ng lalaki na active, dapat palaki ng palaki. So, wala siyang correlation talaga sa iyong size. Yung size na meron ka, it ends if you already done with puberty. So, kung ano yung size mo noon, yun na yun. Yun na yun. Pag tinatanong nga tayo online, Doc, ano bang pampalaki? Kapalaki. Yung acceptance. Yun lagi sinasabi ni Winston Dr. Guillermo Acceptance, tsaka performance. Acceptance and performance. Pero ang genetics, di ba, may effect yun, di ba, kunyari? Oo, genetics. Sa family line nyo, sa race nyo. Yes. Nagkaroon na ng study, di ba, na yung may nag-measure ng sizes ng male genitals all around the world. Parang nandun tayo sa lower end. Southeast Asians. Pero parang mas malaki ata tayo sa mga Cambodians. Parang ganun. So, yun yung pinagkakaroon. Lamang ng konti. Although, those studies are maraming butas Kasi parang hindi standard kung paano mineasure, matigas ba, erected or erected, flaccid. erected, stretched or not stretched, plagued siya with inconsistency. So, gawa na lang tayo ng study, Doc. Oo nga. Biased. Kami ang pinakamalaki. Doc, bakit matigas sa umaga? Normal Matigas sa naman, umaga. no? Morning glory, yun yung term nila. Morning wood. NPT yun Nocturnal penile tumescence. It's a natural occurrence. Tapos napapansin lang mostly ng mga kalalakihan sa umaga or nagigising sila. It's an entirely normal occurrence.
Wala pong masama. Hindi mo siya kailangan pag-alalahanan. Hindi siya talaga standard. Pero sinasabi na kailangan kasabay daw ng REM, rapid eye movement natin, na 3 to 5 times a night. Meron ka rin daw dapat 3 to 5 times approximately na erections lasting 30 minutes or more. So kapag natsitsempohan kayo na nagigising kayo tapos meron kayong erection, most likely nasabayan yung REM ninyo or nasabayan nyo lang pagising yung pagtigas. Sa mga misis na natsempohan na tumigas, dapat ba pag hinalaan nila na nananaginip ng something? Pero ito, pinag-iisipan naman nila yun. Pero hindi nila alam na natural occurrence. Natural lang, oo. Ang sinasabi na evolutionary na naman daw yung Reason. function yan. Ini-increase niya daw yung blood flow 3 to 5 times a night to prevent fibrosis, yung pagpepeklat daw. So, healthy yung magkakaroon ng ganyan. Siguro maganda pag-usapan na rin yung erectile dysfunction. Ang daming medyo tabu na topic yan. Kunyari, ako yung may sakit na ganyan, hindi rin ako talaga basta-basta lalapit lalo na kung wala naman akong mga kaibigan doktor, wala akong mapagtanungan na iba. So, ano kaya magandang Pero, advice? Turns out, maraming open na open. Oo. Magpakonsulta. Ang laking bagay siguro, dati siguro kasi tabu nung wala pang internet. Wala pang internet. Accessible. Ang tingin ko yung pinaka general advice is kailangan alam mong i-identify kung meron ka. Paano malalaman kung meron ka? Paano ba malalaman? Kapag hindi enough ang tigas ng ari mo para makipagtalik, para makompleto yung akto ng pakikipagtalik, tapos matagal nang nangyayari yan, nagiging cause ng distress, ng marital problems, relationship problems, fertility problems, hindi kayo makabuo. Magkano? Tapos, most likely, nagkakaroon ka na ng problema with erection. Tapos, maraming variety yan. Una, ayaw tumigas. Isa pang variation, titigas, pero hindi tatagal. Isa pang variation, in the middle of the game, lalambot. Isa pang variation, patapos na, almost dadating ka na doon sa climax, biglang lalambot. Yung iba talaga, zero. Even with the proper stimulation, hindi Wala talaga. Doon sa mga criteria na nabanggit mo, Dok, lahat ba yan dapat present or dalawa lang, isa lang? Kahit isa lang, basta tingin mo nagkakaroon ka na ng problema, that's enough na kumonsulta ka O lumapit sa doktor. na. Para sa akin naman, multi-factorial at multidisciplinary naman ang pag-treat ng erectile dysfunction. Hindi lang yan pure urologist. Tulad ng sinabi ko, di ba, merong psychogenic, merong physiologic. Kapag psychogenic, pwede kayong mag-psych or counseling, marriage counseling. Tapos kapag physiologic, kung vascular problems, meron tayong vascular medicine, neurologic problems. Kung may nararamdaman na kayo, na kakaiba, huwag nyo na paabutin na magkaroon pa ng mas mga grabing problema sa relationship. Tingin ko kasi yun yung mas grabe, yung relationship talaga. I think so too. Oo. Mukhang ganun nga yun. May gamot naman. Basic na gamot, mga first line medications, may binabagayan din yun. Okay. Hindi siya umuubra sa lahat. Para siyang progression First line medications, combination medications, counseling, kasama ng referral to other services. Pag anatomic yung problem, sa nervous system yung problem, vascular yung problem, endpoint is penile prosthesis. Doc, bakit hindi consistent ang texture ng similya? May meaning po ba yun, yung consistency? Nakita rin yung question yun Meron pa siyang sinabi na ba't yung minsan white na. Oo. Maraming factors basically to determine kung ano yung consistency ng semen. Depende yan kung abstinent ka, hydrated ka, kung meron kang obstruction dun sa mismong tract from the testis going to the epididymis, sa tubules, papunta dun sa prostate, palabas mismo ng urethra. Maraming factors yon. And we can't just say one thing na pag ito ginawa mo, gaganda yung consistency. Yung nakita ko dyan sa follow-up na tanong na yan is, bakit minsan clear na? Most likely, sunod-sunod na yung paglalabas mo. Puro parang watery na lang yung lumalabas. May mga sakit ba tayong pwede ma-consider? Kunyari sa kulay, kung medyo mapula. Ayun, isa pang irony yan sa urology. Meron kasing disease entity, isang clinical sign na tinatawag na hematospermia or sa ibang literature, hemospermia. Sa urological text, sinasabi nila na hemospermia ay almost always benign. Ibig sabihin, pag sinabing almost always benign, parang hindi mo dapat katakutan yung ganong problema. Kasi parang hindi siya talaga cancer, ganun. Hindi malalang condition. Hindi nakakamatay. Hindi nakamamatay. Pero, ang sinasabi na isa sa mga most common causes nun, prolonged abstinence. Ibig sabihin, ang tagal mo nang hindi naglabas. So, yun pa yung isang ironic na babanggitin ko kasi laging binibiro ng mga lalaking Pinoy na kapag, yung term nung nag-comment na pang 10 jabol niya na. Dugo na daw yung lumabas. Hindi totoo yun. Baliktad pala, no? Baliktad. Next na common dyan is infection. Anywhere dun sa male reproductive tract, pwedeng magkaroon ng bleeding. So,
Pag namamaga yung testis, orchitis. Pag namamaga yung epididymis, epididymitis. Yung prostate, prostatitis. So, pwede rin maglabas ng pula. I would really imagine na talagang shocking yun. Kung shocking na umihi ng dugo, I'm sure mas shocking na maglabas ng may bahid na dugo. Pero pagka ganun yung nakita nyo, kakapain nyo rin, check nyo rin kung may ibang signs din. Kakapain yung buong pelvis and perineum ninyo. So, kakapain yung mula sa are, Kwetan. puson, butas ng puwet, pinapasok yung daliri doon para makapa yung likuran ng prostate, yun ang pinakaabot eh. So kapag merong any signs doon, magkakaroon kami ng clinical clue kung ano yung most possibly pinaka problema at that time. Ito medyo serious yung concern daw niya. I think nag-self-research sa internet, tapos sabi niya, based on my research, I have scrotal sebaceous cyst. Ano po ang gagawin ko? Nakadalawang kaso na akong ganun. Literal, kung nakakita na tayo nung general surgery rotation natin, sebaceous cyst lang. Pero kasi pag scrotal, meron tinatawag na scrotal sebaceous cyst or scrotal calcinosis kapag marami, unsightly siya. Drawing tayo. Ganyan siya. So, kunwari ito yung buong scrotum. So, bilog-bilog siyang ganyan. Kaya, parang hindi siya maganda talaga tignan. Marami? Marami. Kaya hindi siya yung kasing dali ng pupunta ka sa minor OR tapos tatanggalin lang. Meron kaming ginawang ganyan na halos yung isang buong, lumaki rin yung buong scrotum eh. Nung tinanggal namin, halos nagtapyas kami nung kalahati nung buong scrotum niya. Pero nasarap pa rin namin. Kasi medyo, yun yung term namin, medyo forgiving naman yung balat ng scrotum. Stretchable siya. Pag i-google ninyo, scrotal calcinosis. Para talagang yung itsura. Alam ko solitary lang na isang parang konting lang na ganun. Kung solitary lang yun, hindi siya siguro mag-worry ng ganyan. Hindi naman yan cancerous, hindi rin namamatay. Hindi siya talaga ganong problema. Usually, ang concern nila dyan, aesthetic. Pinakamasama talaga na pwede mangyari dyan, Doc, pwede mag-infect. Superficial lang. Or loloob din siya. Loloob eh. Pag masama yung infection, nakakatakot yung ganyang infection, yung 4 years life-threatening. Ito sa Facebook naman. Doc Alvin, bakit naman pag di galit si Manoy, sobrang bendable? Akala mo walang buto. Pero pag galit na galit, hindi mo na mabaliko. Parang may bakal sa loob. Yun ang mechanism ng penile erection. Special yung tissue niya. Pag hindi kasi nakatayo yung male genital, halos normal blood flow lang doon. Pero kapag nagkaroon ka ng arousal, tapos nag-release na ng nitric oxide, lumuluwag yung mga ugat doon sa male genital. So, magra-rush yung blood doon. Tapos, kapag nag-rush na yung dugo doon, iipitin nung sinusoids yung dugo. Tapos, tataas yung pressure sa mga chambers na yun. Kaya, talagang titigas siya ng titigas. So, isipin niyo parang cylinder. Tapos, merong tao sa loob na parang nakatulak na ganun. Sobrang tigas talaga niya. Sobrang taas ng pressure. Kaya, yung term mo, parang hindi mabali talaga. Kailangan niyang mabawasan ng blood flow bago siya lumambot ulit. Yun yung magic ng physiology ng katawan natin. So, akala yata nila may buto. Hindi kasi nga may mga term na boner, diba, nababali, Pag na-x-ray ka may buto doon, ibang species ka. Hindi ka nakapag-evolve. Oo. Sabi ni Doc Drew, tumitigas yan dahil sa blood flow and hindi makabalik agad yung blood flow pabalik sa puso. Naiipit siya doon, tumataas yung pressure. Kaya siya tumitigas. So, wala pong buto. Ito, yung pagbubuhat daw sa gym, nakakaliit daw ba talaga ng ari? Tingin ko napasa-pasa ng... Pasa-pasa lang rin, no? Pasa-pasa ng kwento yung ganyan eh. Parang old wives' tale nga yung tinatawag nila. Pero kasi kasagsagan yan ng steroid use na nagkukos ng secondary hypogonadism. So, bababa yung testosterone mo. Pag mababa ang testosterone mo, yung male external features mo, marireduce din. So, literal, liliit yung ari. Liliit yung mga itlog. Tapos mababawasan yung hair distribution mo dun sa mga lugar na dapat meron kang buhok. Na-correlate nila siguro. Yun ang sumabay. Correlate nila dun. Abusers steroid use. Exogenous. Pero in itself, pagbubuhat ng mabigat, wala siyang connection sa sa pagliit or paglaki ng ari. Wala talaga. Sa luslos, ayun, na-correlate ng yun. Ang pagbubuhat ng mabigat, hindi siya nakaka-produce ng luslos. Hindi siya disease entity brought about ng pagbubuhat. Meron ka ng luslos before, tapos na-aggravate ng pagbubuhat. Kasi, ang luslos,
sa medical term, hernia. Ang ibig sabihin nun, merong isang structure na lumilipat sa ibang compartment, nag-herniate. So, ang luslos hindi lang sa singit, pwede sa utak, brain hernia, sa pusod, umbilical hernia. Yung pinaka-common, yung vernacular, Inguinal. singit, inguinal hernia. Kapag tumaas yung intra-abdominal pressure, kapag umiiri ka, tulad ng nagbubuhat ka ng mabibigat, na i-induce mo yung luslos mo. Na nag-exist na. I think it would take a really grave injury or grave na increase in intra-abdominal pressure para Mag-cause. mag-induce ng luslos yung basic na pagbubuhat. I guess most patients with that problem meron ng pre-existing na hernia. Kasi kung halimbawa meron kang umbilical hernia, as in sa pusod, may iba po kasi mga pasyente, hindi nagsasara yung umbilicus, yung pusod. Bukas lang siya. Kung nagbuhat ka, dun lalabas yung hernia. Ah. Okay, ang tanong na lang dyan kung maluwag ba o masikip yung luslos mo. Kasi yun din naman yung magdidictate kung may emergency ka ba o hindi. Ang luslos, parang hindi siya life-threatening unless magkaroon ng maipit na structure. Na organ. Usually, elective siya. Pero ano yung nagkakos talaga? It's an anatomical abnormality. Weakening. Oh. Kapag late onset, nagkaroon ka na ng weakening ng anterior abdominal muscles, anterior abdominal wall. Pero isa pa rin sa most common, yung mga pediatric pa rin. Yung hindi nagsasara, yung hindi nagkakos. So, hindi po nagkakos ang pagbubuhat, yung sa gym, ng luslos. Pwede lang ma-aggravate. Pwede lang mag-worsen. Nakaka-apekto po ba, Dok, yung sobrang pag-inom ng alak sa pagtayo ni Manoy? Yes. In general, basta pagtatanungin niyo yung doktor, yung alcohol, wala talaga siyang good effects. Hindi niyo kami mapapasabi na pwede. Nag-a-abuse ka ng alcohol, bababa yung testosterone levels mo. Tataas yung estrogen levels mo. Pag nag-a-abuse ka ng alcohol, mas kakaroon ka ng damage sa ugat na dumadalo yung dugo. At tandaan po ninyo, ang pagtayo ng male genital ay isang tinatawag na neurovascular event. So, parehas. Intact yung ugat na nerves saka yung ugat na dinadaluyan ng dugo. Pag sira yun, kahit ano pang inom mo ng pampatigas, kahit ano pang therapy yung gawin mo, hindi tatayo. Kailangan ayos yung mechanism. So, syempre, merong mamimiloso po sa atin dyan, Doc Alvin, na hindi! Kapag nakainom, malakas! Ayun nga, itatanungin ko Malakas sana. yung loob mo. Pero, malakas yung pagtigas mo. Mabibigyan mo kami ng anecdotes na ginanahan ka. Tapos tumigas. Tapos lumaban. Naalala mo siguro, napakasarap na experience yung nadaanan mo. Pero yung katotohanan, pag chronically na mong iniinom ng alak, pababa ng pababa yung abilidad mo na makapag-perform ng maigi sa pakikipagtalik. Yossi rin, same effect, neurovascular Ugat din yun event. Sirain niya yung ugat, so hindi rin uubra kapag chronic user ka ng Yossi. May mamimiloso po na naman dyan, vape, ganun din ang effect niya. So, ayan, sabi ni Doc, binanggit niya yung estrogen, testosterone. Yung testosterone, yun yung kailangan para tumigas. Yung estrogen, ang mas maganda, mas mababa, no, sa lalaki. Mas mataas dapat yung testosterone para sa performance. Kasi yung testosterone, yung hormone na papalalaki sa ating mga lalaki. Ngayon, bumabaliktad pag chronic alcoholic ka. Actually, hindi na hinay-hinay, no? Zero na talaga. Zero na talaga sa alak. Oh, zero na. Bakit po may balikong ari? Ayun. Ang normal na male genital kapag tumigas ay dapat diretso. Siyempre, hindi naman perfectly pare-pareho ang lahat ng kalalakihan. Yung iba, merong curvature. At least sa textbook naming mga urologists, napapansin na nakakaroon ng disruption sa function, sa aesthetic kapag more than 30 degrees yung pagbaliko. Yung iba, most pinanganak na ganun talaga yung forma. Pero yung iba, induced by injury or by yung abnormal na connective tissue disorder. Ibig sabihin, nagkakaroon ng problema mismo, abnormal na pagpepeklat kahit walang ginagawa yung pasyente. Kapag ganun, nagkakaroon ng peklat. So, kapag ito yung shaft, dito yung ulo, pag nagkaroon ng pagpepeklat anywhere here, sabihin natin ganyan, ang ugali ng peklat, kahit sa balat ng tao, nagko-contract, umiikli, shortening. So just imagine kung meron kang part dyan na nagpeklat, magko-contract sa ganitong direksyon, ari ng lalaki. So basically, titingala siya. Logically, yung nagiging treatment dyan, tatanggalin mo yung plaque na yan. I-release mo yung peklat na yan para dumiretso siya ulit. Yun yung sa connective tissue disorder na disease entity sa urology. Peyronie ba yun? Peyronie's disease. Peyronie, yun. Pero hindi lahat ng penile curvature ay dahil sa peyronie. Pero cosmetic problem lang ba to or may Hindi, ano rin? functional Fertility, problem. functional din.
yung nasa end of the line yung fertility problem. Kasi basically, kung hindi mo maipasok, hindi kayo makabuo ng baby, di ba? So ito, tanong ni Blank, ano po cause, bakit iisa lang ang itlog? Ano daw po ang dapat gawin? Kung bata yan, common yan. 35 to 40% pinapanganak na may tinatawag na cryptorchidism. Mas basic na tawag namin doon, undescended testis. Okay? So, ibig sabihin, medyo malaki na. Hanggang 40% pinapanganak na ganun. Kapag pinanganak po yung sanggol, nasa 9 months gestational age, binibigyan po namin yan ng 6 months to 12 months para bigyan ng pagkakataon na bumaba on its own yung bayag. More than that, kailangan na i-correct surgically. Tapos yung pinaka-stretch na, according to the American Urological Association guidelines, hanggang 18 months na pwede mong antayin Na kusang bumaba. more than that, hindi na yan bababa. Hindi ho yan bababa sa hilot. Baka may mamiloso po na naman. Hindi, Dok. Nung hinilot, bumaba. Ang tawag doon, retractile ng testis. Pero hindi siya lalagi doon. Kasi pag binababa po namin, literal, binababa po namin papunta doon sa lalagyan. Tapos literal, tinatahi po namin doon. Halos doon sa balat na. Ng Pero hindi scrotum. namin pinapatagos ng balat ng scrotum para lumagi lang siya doon. Okay? Kung 18 and above, gagawin nyo pa or hindi na? Try nyo pa? Ang sabi ng AUA, pag post-pubertal na, halimbawa, basta may isa kang functional na testis, yung hindi bumaba is to remove that testis. Kesa magkaroon siya ng malignant transformation. So, kesa maging cancer siya. Depende yan sa pasyente. Minsan, yung pasyente wala pang anak. Or minsan, yung pasyente 18 years old na, dalawa, nakatago pa rin. So, yun, pipilitin talaga namin ibaba. Tapos, gawa ng paraan. Minsan, staged procedure pa para lang maibaba namin na maigi. And pray again na makabawi ng function yung kanilang testis. Kahit isa lang ang testicle ng lalaki, basta normal yung function, magagawa niya yung trabaho sa katawan. Makapag-produce ng testosterone para i-maintain yung pagiging lalaki ninyo. Pwede kayo makapag-anak, fertile kayo. Marami pong kalalakihan na isa lang ang bayag at nakapag-anak. Okay, very important, no, na kung yun nga, sa mga, siguro ngayon na lang nalaman, medyo may edad na, kung hindi pa na-ooperahan yung naiwan na itlog, may chance, no, na magkaroon ng malignant transformation. Ibig sabihin, pwede maging cancer. So, it's advisable, no, na ipa-check kung dapat tanggalin. Personal na tanong ko pala. Totoo ba yung blue balls? May ganun, di ba? Yung pain kapag Kapag hindi nakapag-ejaculate. Ayun yung content na doon na yung closest at least sa urology na ginagawang practice yun. So kumbaga mag-stimulate until to the point of almost ejaculating tas stopping. Therapy yun for patients na gustong i-prolong yung kanilang ejaculation bago sila maglabas. Pero yung pain, not necessarily. Parang yun din, again, hindi siya lumalabas na pathological eh. Pero balikan natin yun, Doc Alvin. Hahanapan ko yan. Ito, sa basic knowledge ko as ano na lang, opinion mo na lang. wala eh. Hindi siya hanapan na lang natin yan. Parang gel king. Hanapin ko yan. Pare, meron akong nakitang question na gustong sagutin mo rin. Sige, baka na-miss ko. I'm a girl. Sabi niya, I'm curious. Question feel lang. Ano ba i-describe yun? Sige. Sasagot ako, tapos sasagot ka rin. Sige. Okay. Sa akin, hindi scientific I think, pare-pareho tayo ng nararamdaman kapag na-arouse. In itself, yung matigas na ari, hindi siya masarap. Para lang siyang matigas na muscle. Hindi siya painful, pero sensitive. Ganun ko siguro pinaka-i-describe sa babae kung anong feeling ng merong pain. Pero hindi nakakapagod, no? Nakaganyan lang. Stiff lang siya. Stiff Pero lang. walang feeling of tiredness. Yes. Basta matigas lang. Matter of fact. Oo. Basta ramdam mo lang. Tama naman talaga na, ramdam mo na may matigas dun sa baba. Tapos parang magaan yung pakiramdam. Parang may magaan. Parang kang relax. Parang pero ganun. sensitive. Ako tingin ko sensitive. Sensitive siya. Pero para sa akin, masarap eh. Masarap siya, lalo na pag mahal mo. Sige lang, paano kung mag-isa ka lang? Yun ang problema. Okay, ayos. Salamat. Thank you, Sige. Drew. More to come sa mga... More to come. Chat na lang. Salamat.